pagbigyan natin yung sinasabi nilang mali. Pagpalagay natin, mali ako, di mali din sila, kasama ko silang gumawa nun eh. Akalain mo, nung araw, tumutulong pa yun sa picture taking, paabot-abot pa ng food box. Tama ba? Ni pangalan ko doon, wala kayong nakita. Bakit? Busy ako City Hall, hindi na ako umuwi sa bahay para mairaos ko yung 2 milyong Manileño nung panahon ng pandemya. Ng pagsalitaan ng masakit si ate sa Facebook. Yung mga chairman ko, walang form yan. At ito na nga yung part 2. Ito po yung proclamation rally ng Team Yorme dito naman sa District 4, Sampaloc, Manila. So kasama dito ang Yorme's Choice at mga ilang senador na tatakbo, sila Dante Marcoleta, Gringo Honasan. So tara, alamin natin mensahe ni Isko Moreno ngayon. Bumalik ka na! Taong bayan ang nagsasabing bumalik ka na. Anong gusto nilang gawin ko? Magtengang kawali? Kung sila ay nagbuti sa kanilang tungkulin sa taong bayan, wala dapat silang ipangamba. Bakit ngayon isinusubo natin sa taong bayan ang usapin ng 2 pamilyang politiko? Nasaan ba doon sa usapan ang taong bayan? Kung nagbuti-buti sila, itinuloy na lang nila kung ano yung sinimulan ko. Hindi maghahanap ang taong bayan. May nagsaing, may naghain, kakain na lang, hindi pa nila pinagbuti. Bakit sila nagagalit sa akin? Tanungin ninyo, ito real talk, tanungin ninyo, yung mga lola at lolo nyong may sakit, kung hindi nawala yung allowance nila. Tanungin ninyo, yung mga nanay ninyo, yung mga tatay ninyo, mga lolo at lola ninyo, pupunta lang sa health center, kailangan naka-online schedule pa. Tanungin ninyo ang inyong mga sarili, kapitbahay, pumunta kayo sa Sampaloc Hospital, ni bond paper, wala. Sinong may sabi nun? Ako? Karanasan ng tao yun. Kaya naman, wag naman sana naman, wag nilang gawin na ang usapan ay mga politiko lang. Ang halalang ito ay pinag-uusapan ay kapakanan ng taong bayan. Hindi kapakanan ng mga politiko lamang. Ito'y usapin ng katatayuan ng mamamayan sa ngayon at katatayuan ng pamilya at mahal nila sa buhay sa mga darating na panahon. Hindi politika lamang. Ang mga politiko, pagtapos ng halalan, bati-bati na. Kaya sabi ko, bakit naman ganon? Pero nandyan na yan. Nandyan na yan. Ay, ipapasa tao ko na yan kung ano ang inyong magiging husga. Ngayon, hindi pa ba ako bayad sa utang na loob? Susuklian ko pa rin kung hindi man. Pero, for the meantime, tao muna.
ang lingunin naming lahat. Nagtataka lang ako, noong October 9, siningil ako, hindi kumagat sa tao. Noong Nobyembre, noong Disyembre, Pebrero, Enero, 4 na buwan, pinupulutanan nila ako. Ako ang almusal nila sa umaga. Ako tanghalian. Ako hapunan. Buti na lang, kahit sinisira nila ako, basta nabigyan kayo ng 1,000, masaya na ako. May 5 kilong bigas pa yun. Hindi nila ako matutulongges, Batang Maynila to, it's. Alam ko naman, matalino ang mga taga Maynila. Ako, payo ko sa inyo. O pagkayari nito, uwi na, hindi ba? O, mag-abang-abang lang kayo. Sayang ang porn. Ang dami na ngayon. Tanungin nyo si Congressman Marcoleta. Ha? May AX. May tupad. Meron pa ba ngayon? Ewan ko, pag mag-aalalan, usong-uso yung akap-akap. Ako na, sa akin ang manggaling. Sa akin ang manggaling. Mahirap kasi ang buhay eh. Hindi ko naman masisisi ang mga kababayan natin. Mahirap talaga ang buhay. Pag nagbigay ng form, fill upan nyo. Sayang din. Laman tiyan din yan. Pero huwag kayo papayag. Pag ang 3,000 naging 2,000, bukol yun. Yung 7,000 naging 5,000, nako. Pero tanggapin nyo. Bakit? Tama si Marcoleta. Pera nyo naman yan eh. Pera ng taong bayan yan. Pero patatagin ninyo yung damdamin. Bakit? Huwag tayong masisilaw. Buhay natin ang nakasalalay dito. O nay, total, araw-araw nila ako sinisiraan. Ako ang almusal, tanghalian at hapunan. Tapos yung isa naman dyan, ginawa pa akong pulutan sa inuman. O ako naman, eto naman, pakisuyo ko. Huwag kayong magsasalita ng masakit laban sa kanila. Hayaan nyo na yun. Huwag kayong sasali sa away ng mga politiko. Maniwala kayo. Huwag kayong gagawa ng kaaway sa kapitbahay para lang sa isang politiko. Dahil pagtapos ng eleksyon, malamang sa hindi ka naman kilala nung politiko. Pero yung kapitbahay mo, aabangan ka sa kanto. Tama mali? Oo, birihin ninyo. Away nila, damay kayo. Sa magkano? J.O.? Wag. Why? Ayaw kong magtanim ng hinagpis at galit sa bawat kapwa Manileño. Because at the end of the day, tayo rin na magkikita sa finals. Tama ba? Oh, sira na sira. Ang taong naninira kasi walang nagawa. Dahil kung ikay may nagawa, meron kang kwento. Wala kang kwento, wala kang kwenta. Tama mali? Oh, sabi nila, si Yorme! Ako, nanggagalaiti, nakita ko yung leg. Si Yorme, maraming iniwang utang.
Si Yorme, maraming binenta. Narinig niyo yan? Narinig ko rin yun. O, ito na. Basta ako, laging tapat sa inyo. Kahit ubaran pa nila ako. Oh. Ay! Parang gusto niyo naman makita yung poster ko nakaganon, ha? Oh, sige. Oh. Sa lahat ng inaakusahan, ako yung umaamin. Totoong nangutang ako. Totoong nagbenta ako ng ari-ariya ng lungsod. Bakit? Yun naman ang hindi nila sinabi. Tingnan ninyo. Ito, real talk. Taas ang kamay ng may anak dito. May anak. O sige, ganito. Taas ang kamay ng mga magulang dito. O yan. Sasagot kayo, ha? Pag hindi kayo sigurado sa sagot, huwag na kayo sumagot. Pero real talk lang tayo. Nay, tay, kapag walang makakain ng pamilya ninyo, gagawa nyo ng paraan? Talaga? Gagawin nyo ang lahat? Itatawid nyo ang pamilya nyo? Iraraos nyo ang pamilya nyo? Yan din ang ginawa ko bilang ama ng 2 milyong Manileño noong panahon ng pandemya. Nay, tay, nung binoto ninyo kong mayor noong 2019, wala kayong narinig sa aking reklamo na yung sinundan kong mayor, walang iniwang pera. Wala. Anong ginawa ko? Nagtrabaho agad. Niraos ko Maynila, nilinis ko Maynila, kinalawit ko yung mga tolongges na nagkakalat sa Maynila, pumanatag ang pamumuhay sa Maynila, umaangat na tayo. Boom! Pandemya. Tama ba? Pandemya, winasak ang ekonomiya. Walang ekonomiya, walang hanap buhay, walang hanap buhay, walang trabaho, walang picha, walang chicha. Tama, mali? Gusto nila ng kwento, ang kwento ko may kwenta. Magbigkas lang tayo ng ilan para lang madali. Sabi bilyon-bilyon eh. Bilyon-bilyon. Tama naman. O ito, una, kayo na mga naparito, kayo ay saksing buhay. Ito, mga chairman, lalo na, mga kagawad, secretary treasurer, XO, tanod, lahat yan. Yan ang binalagong ko nung pandemya eh. Kayo, mga naparito, kasi kayo na lang ang testigo ko, yung iba patay na eh. Talagang wala tayong magagawa, pandemya yun eh. Kayo na nga naparito, at least masasabi ninyo sa inyong mga sarili, sa inyong mga anak, nung panahon ng pandemya sa pamumuno ko, walang nagutom sa lungsod ng Maynila. Mayaman, middle class, mahirap, botante o hindi, bawat pamilya may food box. 700,000 families, not household. Families, sa isang bahay, minsan 2 pamilya, minsan 3 pamilya, 3 food box. Lagyan natin ng kwenta konti. Kontiin lang natin ng kwenta para magka-idea tayo sa bilyon-bilyong pinag-uusapan nila. 700,000 times 1,000. Patay na. Daming zero eh. 700 million pesos. Buwan-buwan. Times 8. 8 times 7. 8 times 7. 56. Parang si DJ Bagaching lang eh, no? $5.6 bilyong piso. Yung maliit na food box na yun. Pagpalagay na lang natin, 1,000 piso na lang. Eh, ilang dilata yun?
Yung iba nga nakikita ko sa online, binibenta na eh. Bakit? Hindi pa naubos yung food box, dumarating na naman yung food box. Tama ba? Ngayon, yung mga chairman na nasa kabila, yung mga kagawad, tanungin nyo sila, Chairman, totoo ba yung sinasabi ni Yorme, dinalan kayo rito ng food box para sa amin? Tanungin nyo. 700 million times 8, 5.6 billion piso. Malaking pera? Saan ko kinuha yun? Ano, umipot ako ng ginto? Isa pa lang ang pinag-uusapan natin. Yung unang-unang binigay, 1,000. Kakap. Oh, may nakaalala pa. Oh, kakap. 700 million plus 5.6. Magkano? Ba't pag maraming zero nabubula? 6.3 billion. Taas ang kamay ng may anak dito na nag-aaral sa public school. Naalala nyo ba? Ang Maynila, bawat estudyante nagkaroon ng tablet. 1 billion piso, 110,000 tablets ang pinamigay ng inyong pamahalang lungsod ng Maynila. 1 billion. Yung internet, libre ba? May tosgas pa rin ang Maynila. 300 million pesos. May tablet na ang anak mo, may internet pa. Nakatawid ang pag-aaral ng mga anak natin noong panahon ng pandemya. 10,300 teachers. Bumili tayo ng 11,000 laptop plus internet. Itanong ninyo yan sa teacher ng inyong mga anak. 1 bilyon mahigit na naman plus 300 million. Ilang bilyon na? Gusto pa ba nila? Gusto pa ba nila ng kwenta? COVID hospital, 300 million. Remdesivir, tocilizumab, molnupiravir, Maynila lang ang may gamot sa COVID-19 dito sa bansa. Maynila nakabili ng sarili niyang bakuna. AstraZeneca. Ano pa gusto nilang kwenta? O tanong, nakaraos ba tayo nung pandemya? O, hindi ko pa sinama yung Albert Elementary School. Maganda ba yung Albert? Magsaysay High School, Manila Science High School, Rosauro Almario Elementary School. Bilyon-bilyon ba yun? Condominium 1. Condominium 2, Binondominium 1, San Lazaro Residence, San Sebastian Residence, Pedro Hill Residence, all 10-story, 20-story, in-city vertical housing program. Pandemya pa yun. Oh, ito ang masakit. Lahat daw ng ginawa ko na yon ay mali. Mali daw. Mali daw eh. Pagbigyan natin yung sinasabi nilang mali. Pagpalagay natin, mali ako, di mali din sila. Kasama ko silang gumawa nun eh. Akalain mo nung araw, tumutulong pa yun sa picture taking, paabot-abot pa ng food box. Tama ba? Ni pangalan ko doon, wala kayong nakita. Bakit? Busy ako City Hall, hindi na ako umuwi sa bahay para mairaos ko yung 2 milyong Manileño nung panahon ng pandemya. Kaya ako naniniwala, matalino naman kayo eh. Marami sa inyo dito, konti na lang ang birthday. Ang ibig ko sabihin, sa edad nyong yan, sa tagal nyong yan na mamumuhay sa Maynila, alam ninyo kung sino ang tapat at totoo.
ako na lang